Dadako na po tayo sa Word of God. So this is the second part of our message last Sunday about the resurrection of the body, which is the core of one of the core. Isa sa kumbaga pundasyon ng ating pag-asa or the core of Christian hope. So muli po, samahan niyo po ako sa ating passage po na binasa last Sunday, and that is Romans chapter 8. Aklat po ng Roma, Kabanata 8, talata 18 hanggang 25. So ito po yung ating passage last Sunday. Yung kanina naman po is 1 Corinthians 15. So about din po ito sa resurrection of the body. Gusto ko lang pong makita ho natin na ito ho ay consistent na tinuturo po ng Bible. So because there are some Christians na hindi po naniniwala dito sa tinatawag nating resurrection of the body, na kapag daw sila ay pumunta sa langit, wala silang katawan. So, ibig sabihin, yung eternity so in the eternity future, o doon sa time of the new heaven and the new earth, so wala daw pong katawan ang mga ligtas, kundi kaluluwa lamang ang pupunta doon, or disembodied spirits lamang daw ang tatahan sa walang hanggan. Pero i-refute po natin, galing po salita po ng Panginoon. Okay, Romans 8:18 to 25. So tayo pong lahat ay magsitayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng ating Diyos. Romans 8:18. Sa Tagalog muli, akin po babasahin. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kaniyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang sa ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos, ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tunay po, O Diyos, we are very blessed, Panginoon, sa mensahe pong ito na inyo pong ihahatid sa amin, sapagkat ang hatid po nito ay pag-asa at katotohanan para po sa bawat isa. Hindi po kami upang iligaw muli sa kawalan, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Kaya salamat po at gabayan niyo po ang bawat isa na makakapakinig, at ang inyong pong lingkod, patuloy niyo pong itago lamang sa likod ng inyong pong kabanalan. Ikaw lamang ang maghari sa oras na ito, Panginoon, sa oras ng aming pakikinig, at patuloy po na may pamuhay namin ang mga katotohanan na nakapaloob sa inyong pong mensaheng ito. At ang lahat ng ito ay magbigay lamang ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong muli, mga kapatid. So, we started with the forgiveness of our sins. Muli, So just to recap, kasi ito pong ating siniseries na ito is from the last part of the Apostles' Creed, na kung saan ay nakalagay po doon that I believe in the forgiveness of sins, in the resurrection of the body, and in the life everlasting. So, tapos na po tayo doon sa forgiveness of sins. And now, nandito naman po tayo sa resurrection of the body. So, the first part, noong pong Sunday, ay atin pong nakita yung tinatawag po nating the cause o yung dahilan
para sa ating pagkabuhay muli, sapagkat ang tao po ay sinumpa ng kamatayan, sapagkat siya ho ay sumuway sa Diyos. Natatandaan pa po ba natin, mga kapatid, ang sinabi po doon sa sa Genesis chapter 3, nung sinumpa ho ng Diyos ang tao na siya ay maghihirap upang siya ay may makain, siya ho ay magbubungkal ng lupa hanggang sa siya ay mamatay sa kanyang paghihirap. Ano po? So, doon sa pagpasok ng kasalanan, nakita na po natin yung kumbaga, kung ano yung epekto nito sa atin o yung consequence po nito sa atin bilang tao. So, ang tao ay sinumpa ng Diyos na siya'y maghihirap para siya'y mabuhay, kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang magsaka, para may makakain siya. Unlike nung siya ho ay nasa paraiso, ay pipitas na lamang po siya ng mga bunga upang siya'y mabusog sa kanyang katawan. Di ba? So, ang taon talaga ang naging dahilan upang tayo ho ay magdusa sa epekto po ng ating kasalanan. So, that's the curse of physical death. Ano po? So, sinumpa ho ng Diyos ang tao and nagkaroon po ng tinatawag po nating kamatayan. So, hindi lang po ang naganap ay ang spiritual na kamatayan sa pagpasok po ng kasalanan, kundi ang physical na kamatayan. So, the corruption ng ating katawan, bunga po ng ating pagsubay sa Diyos. Kaya, God cursed the man to die physically after he sinned, and we bear that same curse because we are the natural descendants of Adam and Eve. So, yamang tayo po ay galing kay Adan at kay Eva, taglay din po natin ang sumpang ito bilang tayo po ay tao at mamamatay din po tayo. Okay? And we have the second point is the cure for our resurrection. So, hindi lang po tayo hinayaan ng Diyos sapagkat sa creation pa lang, makikita po natin na ang purpose po talaga ng Panginoon sa tao ay upang siya ay purihin ng mga tao. Ano po? So siya ho ay dakilain at kilalanin bilang Diyos na manlilikha. So sa kanya lamang dapat iukol ang pagsamba, ang karangalan, ang kaluwalhatian sapagkat siya ay Diyos at siya ang manlilikha. So ito yung intention ng Panginoon doon sa creation po ng tao. At ang naging sitwasyon nga lamang po is pumasok po itong sin o yung kasalanan. At dahil po dito, napahiwalay ang tao sa Diyos, pero sa kabila ho nito, ibinigay ng Diyos ang lunas para rito at ito ay ang mabuting balita. So the cure for our resurrection is no other than the gospel. And in every part of the scripture, makikita po natin that there is the resurrection of the dead. So meron po talagang pagkabuhay muling magaganap kahit po ito ay addressed doon sa mga Israelita in the Old Testament. Ipinahayag na po ng Panginoon sa kanila na meron pong resurrection of the dead. Sa New Testament, sa Panginoong Jesus mismo nagmula na meron pong resurrection of the dead doon sa kanyang conversation with the Sadducees. Ano po? Na meron pong pagkabuhay muli sa mga tao. At ito ho is overwhelmingly connected with the resurrection of Jesus Christ as the first fruit. Yan. So yung pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus, yung tinatawag po nating first fruit natin. Kaya tayo man ay mabubuhay muli. Yan. Kung paano si Kristo'y nabuhay muli on the third day, tayo ho ay mabubuhay muli. Amen po ba? Amen. Yan. Hindi ho ibig sabihin na pag namatay na ho tayo, so let's say dumating yung physical death, wala na, as in, gone yung ating katawan. Okay? Wala nang resurrection of the dead kasi cremated na. Halimbawa, Kristiyano tapos kinremate yung kanyang katawan. O di kaya ho ay yung abo, So, bukod sa kinremate na ho siya, isinaboy ho siya sa kung saan. Kasama na ho siya ng lupa. O let's say sa tubig, isinaboy na ho siya. Wala na. Hindi na magaganap yung resurrection of the dead. So, ibig sabihin, mali ang Biblia pagka ganon. But since the Bible is the truth, the Word of God, there is the resurrection of the dead.
sabi nga, how can it be na mangyari ulit yung pagkabuhay muli? Gayong abo na siya. Gayong ang katawan ay wala na, disintegrated na. Pakatandaan natin na ang Diyos ang bumuo ng katawan mula sa wala. Di ba? So, kaya niyang gumawa mula sa wala at maaaring ito rin ang ipamalas po niya sa darating na pagkabuhay. Ano po? Na muli. Kaya, the gospel speaks of it. Ano po? Sinasabi po ng mabuting balita ang patungkol rito na hindi lamang po ang kaluluwa ang concern ng Diyos sa atin when it comes sa ating resurrection. So, yes, tayo nabuhay muli sa ating espiritu sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus, pananampalataya kay Kristo. And hindi lang po ito ang pangako sa atin. Darating din po ang panahon na ang katawang lupa ho natin ay muling bubuhayin. At hindi na ho itong katawang ito, hindi na itong katawang ito ang tataglayin po natin sa araw na yon, kundi isang katawang panlangit. Hindi natin alam kung anong itsura ng katawang panlangit. Ang pinaka-malinaw lang ho na figure ng katawang panlangit is yung resurrected body ng ating Panginoong Jesus. So, identified pa rin ho siya. Okay? Identified pa rin po siya, nakikilala pa rin po siya, nandun pa rin yung form ng pagiging tao ng Panginoon, pero hindi na katulad, kumbaga sa part ho natin. So, hindi na ho yung pagiging makasalanan ho natin. Although ang Panginoon, hindi naman ho siya nagkasala. It's just, nung siya'y nabuhay muli, so yung kanyang katawan, na kung saan ay dala ho niya sa langit, yun po yung ating hinihintay na magiging katawan ho. O katulad ng katawan ni Kristo, ang magiging katawan ho natin sa darating na panahon. Ano po? Kaya, it is overwhelmingly connected with the resurrection of Christ. Kaya, it's very important sa ating faith, sa ating pananampalataya, yung katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, sapagkat dito ho naka-anchor yung ating view about the resurrection of the dead or resurrection of the body. Okay? And as we continue, dito po sa ating second part, dito po tayo sa third point po, mga kapatid, and that is the consummation of our resurrection. So, hindi lang po ipinapahayag po sa atin ng Biblia ang dahilan para tayo mabuhay muli sapagkat may sumpa ng kamatayan o ang lunas sa pagkabuhay muli upang maging posible ang pagkabuhay muli ito at ito'y sa pamamagitan ng kapahayagan tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon, makikita din po natin yung consummation. So ito ho ay sa darating na panahon, yung kakumpletuhan ng pagkabuhay muli, yung realization ng pagkabuhay na muli na sinasabi po ng banal na kasulatan. At ito po ay yung tinatawag nating redemption of the physical body. In other words, ito po yung tinatawag po nating glorification, mga kapatid. So, hindi lamang po ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lunas sa sumpa ng kamatayan. God also assures us that on the second coming of the Lord Jesus, we will be resurrected into an immortal, glorified body. So, tayo po'y bubuhayin muli sa ating katawan. So, wala lang tayong, kumbaga, sa kaluluwa natin, if we're saved, so if there's assurance of salvation, wala na tayong pag-aalala sa kaluluwa natin. Secured na po yan sa Panginoon. At pag dumating yung physical death, tayo ho ay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan. Pero yung katawan ho natin, so ito ho yung magiging hantungan. So, babalik siya sa alabok, pero atin pa rin yun. Yung katawang yon. Okay? Hindi po sinabi ng Bible na kapag namatay ka, yung katawan mo, hindi na sa'yo. Kumbaga tapos na yung katawan mo. Kundi, meron pang plano po ang Diyos doon sa katawan mo. Kahit yun ay bulok na, kahit yun ay lupa na, kahit yun ay kalansay na, iyo pa rin yun. May plano pa ang Diyos doon. Okay? Yun po yung sinasabi po dito. Kaya, the consummation is the redemption. The redemption of the physical body. So, God assures us that on the second coming,
we will be resurrected into an immortal, glorified body. So from mortal to immortal, okay, and it must be clear to every Christian that God purposed every man to go to eternity with both his soul and body. Hindi lang po kaluluwa ang tatahan mo sa langit, kundi kaluluwa at katawan. Na kung saan ang katawang ito ay katawang panlangit na. Hindi na katulad ng katawan natin dito sa lupa. Kasi po, mga kapatid, meron pong, ang danger po kasi kapag meron pong belief or baka may naniniwala pa sa atin na espiritu lang ang pupunta doon. Kasi ang katawan ay masama. Ang katawan ay marumi. Alam niyo po na iyan po ay isang maling paniniwala. Okay? Alam niyo po ba na ito ay isang false belief or false teaching? Na ang resurrection of the body ay hindi totoo kasi ang espiritu lang ang mabuti at ang katawan ay masama. Ang tawag po natin dyan ay Gnostic belief or Gnosticism. Kaya kung mababasa po natin sa Biblia, yung paniniwala patungkol kay Jesus na hindi siya totoong nagkatawang tao. Actually, that is a Gnostic belief. Yan po ay isang mapanganib na nakaturuan na kapag niyakap po natin, wala hong kaligtasan. Kasi ang Panginoong Jesus, paano siya nabuhay muli kung hindi ka naniniwalang siya'y nagkatawang tao? Kasi ang resurrection applies sa katawan. Okay? So, God purposed every man to go to eternity with both his soul and body, and we will finally become the people God has always planned for us to be, not a disembodied spirit. Because, meron po tinatawag tayong dualism. Ano po? Isang false belief na kung saan the spirit is good and the body is evil. Ang espiritu ay mabuti at ang katawan ay hindi, kundi ito ay masama. Kaya yung paniniwala tungkol sa Panginoong Jesus na siya hindi talaga totoong nagkatawang tao, yan. So doon po siya konektado sa tinatawag po nating dualism, na kung saan ito ho ay isang Gnostic belief. Ano po? Kaya, mga kapatid, wag sana ho sa ating may ganito pa ring view na pag namatay, wala na yung katawan. Ano? Kasi ang katawang yan ay talagang dito lamang sa lupa without looking that in the day of the Lord, ito'y muling bubuhayin ng Diyos at papalitan ng katawang panlangit. Okay? Yun po yung sinasabi po rito. Kaya we have to be clear. Ano ho? We need to be clear sa bahagi pong ito na kailangan firm po yung ating stand about the resurrection of the dead or the resurrection of the body. Kasi kung hindi, espiritu lang pupunta sa langit at ang katawan na hindi, baka tayo ay nandun sa part na mali yung ating paniniwala. Di ba? So, ang plano po ng Diyos is both our soul and body. Pero sa case na ito, ang katawan po natin ay babaguhin. Okay? Now, so for our subpoint, redemption of our bodies begins with the indwelling of the Holy Spirit. So, yung pong redemption of our bodies, so binanggit po ito sa Romans chapter 8, yung binasa po natin kanina. So it applies only to those who have been indwelled by the Holy Spirit. So kapag sinabi po natin indwelt by the Holy Spirit, salvation. That is equal to salvation. Because without the Holy Spirit, you are not of His or of Christ. Hindi ka sa Panginoon. Romans chapter 8, verse 9. Amen? If you do not have the Spirit of Christ, hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka pag-aari ng Diyos kung wala sa iyo ang Espiritu. Kaya, indwelling of the Holy Spirit implies salvation. Kaya, doon nagsimula, yung tinatawag po nating, kumbaga yung assurance na meron tayong resurrection or redemption rather of our body. The Holy Spirit is the seal of our full redemption in the future. He is the seal. Siya yung tatak ng ating, sabi doon sa Ephesians chapter 1, He is the seal. He is the guarantee of our eternal inheritance.
At kasama ho diyan yung tinatawag nating resurrected body, glorification, mga kapatid. Hindi lang ho ang blessing dyan is more on, kumbaga, pagkain, material blessing. Kundi yan po is spiritual blessing, and one of that is yung resurrected body po natin. Glorification. Kaya, tayo ba'y indwelt ng Holy Spirit? Amen? Baka hindi ha. Kasi, pag ligtas ho, may Santong Espiritu ho. Ano po, nasa atin tong Santong Espiritu. Kung wala sa atin ang Santong Espiritu, kaya nga, may bunga ng Espiritu eh. Kung hindi nagbubunga ang iyong buhay, sabi nga, kung walang bunga ng Espiritu, wala. Ibig sabihin, ang Espiritu ay wala sa iyo. Hindi naman ho pwedeng panghabang panahon na lagi siyang nagdadalamhati. Ano ho, ikakatwiran mo na nasa akin ang Holy Spirit, pero namumuhay ka sa kasalanan. Ano yun? Lagi siyang nag-grieve at wala kang pakialam. Kaya, lagi po ang tawag po sa atin is, mamuhay tayo. Ano po? Lumakad po tayo sa Espiritu. Walk by the Spirit. Okay? And since we are indwelt by the Spirit, our bodies are now meant for God's honor. Kaya ang katawang ito, kailangan i-preserve natin ito para sa Diyos at hindi para sa ating sarili. Hindi para sa sanlibutan. Ngayon. Okay? Kaya sabi ng 1 Corinthians 6:20, you were bought at a price. Binili ka na sa halaga at ikaw ay pag-aari na ng Panginoon. Kaya, luwalhatiin mo siya maging sa iyong katawan. Hindi lang sa Espiritu. Maging kasangkapan ng iyong katawan para sa Diyos. Para sa karangalan ng Diyos. Kaya ayon ng Diyos na tayo ho ay ma-engage sa mga kasalanang associated po sa ating laman. Sexual sins. Sapagkat tayo ay binili na sa halaga. We were bought at a price and now we are possessed by God. Pag-aari na tayo ng Panginoon. Kaya, our bodies are now meant for God's honor if we are indwelled by the Spirit. If that's a fact para po sa atin. Ano po? Huwag tayong magpadala sa halina ng kaaway o sa pang-akit ng kaaway. Matalino ho siya. Okay? And since we are indwelt by the Spirit, our bodies must be presented to God as living sacrifice or sacrifices. Romans 12:1. Very familiar text. Ano po? So, as our act of worship or spiritual service, let us present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Diyos ang ating mga sarili, ang ating mga katawan. So, may concern po ang Diyos sa katawan. Kaya, kung tayo ho'y Kristiyano, concern din po natin. Na ito ho ay i-preserve po natin for the glory and honor of God. Amen po ba? Kasi yan po yung part kung paano po natin tinitingnan yung resurrection. Kahit nandun pa rin yung kamatayang pisikal. Kahit anong pag-iingat natin, nandun pa rin yung kamatayang pisikal. Pero hindi ibig sabihin, i-abuse na natin yung ating katawan. Kumain na tayo ng gusto natin kahit bawal. Hindi po ganun. Alam mo nang ikaw ay mau-ospital, pag kinain mo yan, ginagawa mo pa rin. Ano po? Kaya, since we are indwelt by the Spirit, we should know that our bodies are now, sabi nga, for God's honor, and we should present our bodies as a living sacrifice. That's why it began with the indwelling of the Holy Spirit. Kung tayo nanampalataya kay Kristo, so ang Santong Espiritu ay nag-indwell po sa atin. Okay? Siya ho ay hindi lamang residente,
kundi sana ho, siya ho ay presidente ng ating buhay. Hindi na ho tayo ang presidente. Ano po? Baka may magsabing, siya nga ang presidente, ako naman ang prime minister. O di kaya ay, sabi nga, mas mataas pa sa presidente. Pero yan po ang sinasabi po, ng salita ng Panginoon. So, redemption of our bodies begins with the indwelling of the Holy Spirit. So, the fact that the Holy Spirit dwells in, sabi nga, sa atin, kailangan pahalagahan po natin ang katawan bilang pagkilala ho natin sa katotohanan ng concern ho ito ng Panginoon. O may plano ho ang Panginoon dito. Ano po? In the future. Okay. And for our next subpoint, redemption of our bodies is still in process during physical death. So, during physical death is yung tinatawag po nating stage na kung saan ito yung tinatawag nating intermediate state. So, kapag sinabi po nating redemption of our bodies, so, namatay ho ang tao, namatay ho, in case ho, sabi nga for instance, namatay po, so yung kanyang kaluluwa po ay lalayo or magsiseparate doon sa kanyang katawan. Hihiwalay doon sa kanyang katawan. So yung kaluluwa pupunta doon sa tinatawag nating intermediate state, ang kanyang katawan po ay nasa lupa. At bago po dumating yung tinatawag po nating glorification, ito po yung mangyayari sa kanya. Ano po? Kaya doon po sa paniniwala na tungkol doon sa belief na disembodied spirits, so ito yung stage na kung saan mangyayari po doon sa intermediate. So, kaluluwa pa lang siya, pero naghihintay pa rin siya doon sa katawan na i-join sa kanya doon sa glorification in the second coming. Okay? Kaya sabi dito, it is still in process during physical death. And this stage is often called the intermediate state, the state between our present life and the future life that we will have in the resurrection. In the intermediate state, our souls will dwell with Christ in heaven while our bodies will remain on earth. So, of course, ang katawan natin sa lupa, ano mangyayari? Mabubulok siya and unconscious in the grave. And even though our bodies on that stage are separated from our souls, they will remain ours. Atin pa rin itong katawang ito. Kahit wala na, sa paningin ng tao, let's say, abo na siya, bungo na siya, ano pa, lupa na siya, kahit durug-durugin man yan, yung mga martyrs na pinatay, ano pong ginawa? Naalala ko po yung isa, yung story about sa isang nag-translate po ng Bible, ang ginawa po sa kanyang katawan, so namatay, and then 40 years after, hinukay ulit yung kanyang katawan, so kalansay na ho, dinurog-durog yung kanyang buto, so ikinurse ho muna, bago ho, dinurog-durog yung buto, as in pinong-pino, tapos yung abo, ay itinapon ho sa ilog. Yan. So anong mangyayari doon sa abo na yun? Wala na, natunaw na sa tubig yun. Okay? Wala imposible sa Diyos. Kahit yan ay abo na, kahit wala na, disintegrated na, natunaw na siya sa tubig, bubuuin pa rin yan ng Panginoon. Pero papalitan into a glorified body. So from an incorruptible, or from a corruptible, baliktad, from corruptible to an incorruptible. Ano po? Okay? So the Bible never says that our body cease to be a part of us. And we can see here that in both present life and intermediate state, we wait eagerly. Romans 8:23. We wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our body. Kaya pag nasa langit na po, yung intermediate state, ang aking tinutukoy, may paghihintay pa rin doon sa kaluluwa. Kaya yung Old Testament saints, ano po, mga kapatid, so wala pa rin po sila. Wala pa rin silang glorified body. They're still waiting. Even thousands of years have passed. Si Abraham, si Isaac, si Moses, wala pa yung kanilang katawan. Pero naghihintay po sila doon
Sabi nga sa araw na kung saan ay pagkakalooban po sila ng katawang hindi nasisira. Ano po? Kaya, ano sabi dito? Wait eagerly for the redemption of our body. So, mapalupa man o sa langit, sa intermediate state, naghihintay po dito sa tinatawag po nating glorification. Okay? And redemption of our bodies will be consummated on the day of the Lord. So ito na yan. Ito na yung araw na sinasabing bibigyan ng katawan na hindi nasisira. Katawang panlangit. Okay? Our bodies will receive new and perfect life when we will be restored in glorification. And in this time, the consequences of sin will finally and forever be completely put away from us. Kaya doon sa ating binasa po kanina sa 1 Corinthians 15, we will finally say, sabi nga, O death, where is your victory? O death, where is your sting? But thanks be to God because we have the victory through our Lord Jesus. That's why in Christ we are already victorious. Sabi po dun sa isang verse, ano po? Death was swallowed up in victory. Nilamon na ng tagumpay ang kamatayan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya, nandun yung assurance na tayo po ay magtatagumpay rin sa tinatawag po nating glorification. That's why victory belongs to those who are in Christ. Amen? Are we victorious? Parang hindi victorious yung sagot natin eh. Parang defeated. Kulang yata sa sa carbohydrates. Ano po? Ano po sabi sa 1 Corinthians 15:42 and to 44? So it is with the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So, kung may physical o may natural, there's also spiritual. Kaya meron pong pagkabuhay muli. There's the resurrection. And with the resurrection of our bodies, we will finally be able to declare victory over death. We will finally be prepared to inherit all the blessings God has in store for us in the new heavens and new earth. And we will finally be able to see with our own eyes the victory of Jesus Christ. Kaya, mapapaawit ka dito eh. Di ba? When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus, will sing and shout the victory. Kaya, matagumpay ang nasa panig ng Panginoong Hesus. Kahit man tayo ay mamatay sa ating lupang katawan, ang pangako ho ng Diyos ay hindi mamamatay kailanman. Kagaya po na sinabi sa aklat ng Isaias, the grass withers, the flower fades, but the word of God abides forever. Mananatili magpakailanman ang salita ng Diyos. And this is the word of God. Sinasabi po ng salita ng Diyos na may pagkabuhay muli. Kahit man anong mangyari sa ating katawang lupa, pag dumating yung ating araw ng ating kamatayang pisikal, pero tayo bubuhayin muli rin ng Panginoon. So magkakaroon po ng reunion yung ating katawan o yung ating kaluluwa at ng ating katawan. Pero ang katawang ito ay hindi nakagaya ng katulad o ng katawan natin ngayon, kundi ito ho ay isang katawang panlangit. Katawan na nakalaan para po sa buhay na walang hanggan. Kaya, Christ plunged us to victory through His death. Christians, arise and serve Him to the fullest. Yamang, tayo ho ay, kumbaga, inilubog ng Panginoon sa tagumpay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Maglingkod tayo.
Tayo ho'y humayo, bumangon tayo, at maglingkod tayo to the fullest. That is 1 Corinthians 15:58. It should be our motive. The fact that we will be resurrected on the day of the Lord must be our motive to serve para po sa Panginoon. Gaano man ka salimuot ng buhay, gaano man kakomplikado ang sitwasyon para maglingkod, but we are here to serve Him hanggang sa huling araw. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, lagi ko nating alalahanin ang pangakong ito ng Diyos. Kahit man ang katawan ho natin ay nabuan ng iba't ibang karamdaman, o let's say, bumigat sa dami ng mga problema ang ating mga pinagdadaanan, ano po? O di kaya mag-multiply yung mga problema sa buhay natin. So, hindi ho magbabago ang salita ng Diyos. Tayo ho'y bubuhay muli kasama ng Panginoon. Ang hawakan po natin. Sapagkat kung ito'y panghahawakan po natin, makikita ho yan sa ating paglilingkod. Yung ating katsagaan sa paglilingkod sa Diyos. Yung ating consistency na ibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Kaya, sabi nga, this truth, resurrection of the body, must be a reminder para po sa atin na hindi ho tayo tinawag ng Panginoon para maging hopeless, kundi para tayo ho ay may pag-asang maglilingkod sa Kanya. At ang tinatanaw ho natin ay ang darating at ang walang hanggan. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong salita, sa katotohanan ito patungkol sa muling pagkabuhay na inyo pong pangako para po sa bawat isa. Tunay po na ito ay, ang hatid po nito ay pag-asa at kagalakan at kapayapaan din para po sa amin. Upang kami ay makapamuhay at makapaglingkod na hindi po kami allured sa mga makamundong bagay o mga makalamang bagay. Tulungan niyo po kami na ma-overcome po ang mga maaaring gamitin ng kaaway na magiging balakid po, Diyos, para makapaglingkod kami sa iyo. At may pahayag po namin ang pag-asang ito sa kung paano po kami sumusunod sa inyo. Salamat po, purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.